Pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipat, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang titiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa langit at lupa ay ating makikita mga palatandaan, malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipat, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magpasya ka ngayon habang may panahon, alinlang ay pawiin na, baka ang pintuan ay biglang magsara. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipat, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipat, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Good morning, sa mapagpalang umaga, ang aking pagbati sa inyong lahat. Mga giliw namin mga taga-subaybay, mga minamahal namin ng mga kaibigan na lagi nag-aabang sa ating programa, ang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo ay madatnan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan, merong malusog na pangangatawan, at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal. Patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang may likha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito, sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Of course, patuloy nating pinupurit pinasalamatan ng ating Panginoon sapagkat sa mga karanasan natin sa mga nagdaang araw ay talagang very challenging, mga minamahal. Subalit ang Diyos ay laging mabuti, mga hagili ko, mga taga-subaybay. Ano po, 3 araw tayo na hindi nakapag-live dahil sa kadahilan ng maraming dahilan. Mga technical problem, etc. At nawala pa yung page natin, pero hindi pinahintulot ng Panginoon na mawala ang ating programa. Kaya ang ating mga followers ay at ang ating mga top fans ay hindi na notify ng ating page. Ano po? Sapagkat talagang hindi tayo nakapag-live ng 3 araw, mga minamahal. Gayunpaman, ang inyong mga bahagi ay malaki sapagkat kayo ang mag-share, mga minamahal. Ano po?
Purihin natin ang Panginoon. Ngayon po ay araw ng Huwebes, February 12, 2026. Ayan, February 12, 2026. Binabati natin lahat po ng ating mga taga-subaybay, mga tagapakinig at mga manonood. Unang-una dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat mga minamahal. Nawa kayo ay madatnan po ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan mga minamahal at talagang masigla at patuloy na pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Ano po? At patuloy naman ninyong maranasan ang pakikisama ng banal na Espiritu. Tunay na na-miss ko po ang ating paglilingkod at na-miss ko po kayo na mapaglingkuran tuwing umaga mga minamahal. Ano po? Sana ay patuloy nyo pong tangkilikin ang ating paglilingkod. Purihin ng Panginoon. Kahapon may tumawag sa akin na isang retired pastor at ang sabi niya nalulungkot siya. Siya ay nasa ibang bansa. Nalulungkot siya na nagkaroon ng problema. Sabi niya, sinusubaybayan ko ang iyong programa at ako'y natutuwa. At ang sabi niya, akala ko ikay may edad na. Bata ka pa pala. Talagang na-miss daw nila ang ating paglilingkod. At ako din, mga kapatid at mga kaibigan, na-miss ko rin po ang ating paglilingkod na ito. Basta walang technical problem, ay talagang mag-live tayo dahil ako po na-inspire doon sa inyong mga comment, mga minamahal na kung saan ay nami-miss ninyo ang ating paglilingkod. Nalungkot kayo nung nawala ang ating page. Pero doon ko na-realize na talagang lalo pang pagigihan ang paglilingkod una sa Panginoon at makapagbahagi ng inyong mga salita. Ang salita ng Panginoon sa inyong mga gili ko, mga taga-subaybay. Kaya happy to see you mga minamahal at samahan ninyo ako sa atin pong paglilingkod sa mga oras na ito. At of course, wag po ninyong kalimutan na i-share ang ating live. Share nyo po mga minamahal sa inyong timeline. Share nyo po sa inyong mga friends, sa Facebook, sa Messenger. Share nyo po sa inyong mga kaibigan, mga katrabaho, mga kapuso, kapamilya, kapatid, kaibigan, mga kamaritisan. Share nyo mga binamahal dahil sharing is caring. Sharing is loving and sharing is supporting mga gili ko mga taga-subaybay. Hindi ko lang po alam kung naka-live tayo sa radio ngayon. Hindi ko na monitor at 3 araw din kasing wala yung atin. Pero gayon pa man kung na-absorb man nila ang live natin ngayon, binabati natin yung mga listeners natin. So mga minamahal, share nyo po ang ating live at kayo mga kapartners natin ay na-appreciate ko po ang inyong pagsubaybay at ang inyong pag-share mga minamahal. Pwede rin po kayong mag-mention ng inyong mga friends dito sa ating live dahil hindi po kasi na notify na ngayon, wala pang notification. Of course, kakabalik lang ng ating programa. Ay mention niyo po ang inyong mga friends dito sa ating live. Mag-at followers kayo, mag-at highlights o sa iba't ibang paraan na may bahagi ninyo ang ating paglilingkod ngayong umaga, mga gili ko, mga taga-subaybay. At sa lahat po ng mga first-timers sa ating paglilingkod, ay maaari po ninyong i-follow ang ating Facebook page at i-subscribe ang ating YouTube channel para lagi po kayong updated at ma-notify sa bawat live natin, mga gili ko, mga taga-subaybay. At samantalang kayo ay nagsishare, at huwag nyo din pong kalimutan pala pag mayroon kayong mga pagbati, mga prayer request, mga katanungan, ipadala nyo po sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Yan po ang ating cellphone number, mga minamahal. Text lamang ninyo at ating ipaglilingkod mamaya. Okay, so samantalang kayo po ay nagsishare ng ating live, tayo po ay dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos, mahal naming Ama, ang tahanan na ina sa mga langit. Makapangyarihan po kayo sa lahat. Ikaw na lumalang ng langit at ng lupa. Ng lahat ng bagay, ikaw din po ang may akda ng aming mga buhay, ay karapat-dapat namin napurihin, sambahin at pasalamatan sa napakagandang umaga. Ikaw na Diyos na mapagkalinga,
at patuloy na nagpadama ng inyong dakilang pag-ibig at biyaya sa bawat isa sa amin. Panginoon, pinupuri ka namin sa umagang ito sa lahat ng bagay na aming naranasan sapagkat ikaw ay Diyos na napakabuti sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat patuloy naming naranasan ang inyong paggabay. Maraming salamat po sapagkat hindi niyo pinahintulot na tuluyang mawala ang programang ito, kundi nakapagbalik upang patuloy, Panginoon, na maging instrumento na magpahayag ng inyong mabuting balita para sa sangkatauhan, maihanda ang mga buhay, ang mga sarili sa malapit na pagdating ng aming Panginoong Hesus. Salamat po, Ama, sa panibagong araw, panibagong buhay na taglay namin, sa panibagong pagkakataon na makapaglingkod sa inyo, ganoon din po sa aming kapwa. Ama, muli kaming dumudulog. Patuloy na ipagkaloob sa amin ang karunungan upang ang inyong mga salita ay maipahayag sa mga tao, sa mga nakikinig at nanunood sa mga oras na ito. Ang banal na Espiritu na may siyang magbukas ng bawat puso at isipan ng aming mga taga-subaybay sa mga oras na ito. At ang inyong banal na presensya ang lumukob sa amin sa umagang ito, patuloy na maging inspirasyon ang inyong mga salita, patuloy na maging pakinabang sa aming mga buhay, at patuloy, Panginoon, na gamitin ang programang ito. Salamat po sapagkat patuloy naming maranasan ang inyong banal na presensya at pangunguna sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Mga gilid naming mga taga-subaybay, no? Good morning uli, no? Talagang masarap bumati dahil nakapagbalik na tayo ng ating paglilingkod. Nagkaroon na ulit tayo ng panahon na maglingkod, mga minamahal. Ano po? Kaya hindi mawawala ang ating greetings mamaya sa Gospel and Music Ministry page and YouTube natin. Ano po? So, good morning doon sa mga listeners natin sa radio, sa AWR 89.1, no? Naka-live din po tayo diyan ngayon. Ganon din sa viewers natin sa Adventist World Radio, mga minamahal. Okay, so ngayong umaga, mga gilid kong mga taga-subaybay, yaba ngayon ay Huwebes. Tayo po ay nasa segment ng question and answer. Ano po? Sasagot tayo ng mga katanungan na ipinadala po sa atin ng ating mga taga-subaybay. Ano po? At kayo din po, no? Kung may mga tanong kayo, padala nyo po sa atin yung mga aral ng Biblia ating sasagutin dito, mga minamahal. At ang una pong tanong, no, nakalagay po diyan sa ating screen, nasa episode 67 na tayo. Ang pamagat natin diyan ay magugunaw ba ang mundo? Bakit yan ang ating paksarian? Sapagkat yan ang unang tanong na ating sasagutin mula kay Jocelyn Fernando. Ayan. Ang kanyang tanong ay, Pastor, may tanong po ako, magugunaw ba ang mundo? Ayun. Ang ganda na kanyang tanong, mga minamahal. Alam nyo, nung ako'y bata pa, narinig ko yung salitang magugunaw na ang mundo. Noong 2000, ako po ay ilang taon pa lang noon, mga 2000. Ay narinig ko na, no, sabi ay pagdating ng 2000 ay magugunaw na ang mundo, sabi nila. At talagang ang mga tao ay nangangamba, natatakot, at sunod-sunod yun, mga minamahal. Iba't ibang panahon. Lagi binabalita, magugunaw na ang mundo. Yung mga ganyang mga balita, mga minamahal. Maging noong 1914, etc., going back pa ng mga taon, ay laging naririnig at sinasabing magugunaw ang mundo. Ano po? Ang mga tao ay natatakot at nangangamba. Ang kanilang pinangangambahan, yung kanilang mga ari-arian, yung kanilang mga kayamanan, mga minamahal. Of course, hindi nila madadala yan kung saan saan pupunta kung magugunaw na ang mundo. Ano po? Nakalimutan natin, mga gilid ko, mga taga-subaybay, na yung tinatawag nating nakalimutang ipaghanda ang sarili, nakalimutan na magkaroon dapat tayo ng relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ang kinatatakutan yung magunaw ang mundo, mga minamahal. Hindi natatakot kung pagdating ng judgment, kung sila ba'y sa langit o impyerno, mga minamahal. Pero dito sa tanong ng ating isang taga-subaybay, kung magugunaw ba ang mundo, hindi niya in-specific, mga minamahal, kung ang gusto niyang sabihin ay kung matutunaw ang ating planeta, or
maugunaw yung mga elemento lamang na nandito, mga gili ko mga taga-subaybay. Ang banal na kasulatan ay makikita natin na maraming kapahayagan sa hinaharap. Ano po? Sa future na events. Ano po? Sa ating panahon, ang tawag diyan mga last day events, mga minamahal. Ang banal na kasulatan nagpahayag na ang ating mundong kinalalagyan ngayon na puno ng kasamaan, puno ng kadiliman, mga binamahal, ng kasalanan, ng takot at pagamba, ay talagang may katapusan yung ganitong karanasan natin. Merong pangako ang Panginoong Hesus na siya ay muling darating. At yung mga palatanda ang kanyang sinabi ay nangatupad na, mga binamahal. Ano po? Nangatupad na. Kunting-kunti na lang darating na ang ating Panginoong Hesus. Ano po? Kung sa aklat pa yan ay nasa halos huling pahinan na tayo ng history ng ating sanlibutan, mga gili ko mga taga-subaybay. And yung mga tinatawag na magunaw ay hindi talaga yung matutunaw yung ating planeta, mga binamahal. Kundi yung mga creation na nandito sa earth, ano po, mga minamahal, yun yung masisira, mga gili ko mga taga-subaybay. Halimbawa na lamang, bago dumating ang ating Panginoong Hesus, may itinatawag na huling 7 salot. Doon sa ika-7 salot, mga minamahal, ay meron doong lindol na tinatawag nating mangyayari na hindi pa nangyari mula na magkatao sa lupa. Talagang magkaroon ng pagkawasak. Halimbawa dito sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 16, no? Magandang ating basahin. Ang bersikulo po ay simulan po natin sa 18. Ang sabi diyan ay ganito: At nagkaroon ng mga kidlat, mga tinig, mga kulog at malakas na lindol na hindi pa nangyari kailanman mula nang magkaroon ng tao sa lupa. Isang napakalakas na lindol. Talatang 19, sabi rito, ang dakilang lungsod ay nahati sa 3 at ang mga lungsod ng mga bansa ay bumagsak. Naalala ng Diyos ang dakilang Babylonia at binigyan niya ito ng kopa ng alak ng kabagsikan ng kanyang puot. Talatang 20, at tumakas ang bawat pulo at walang mga bundok na matagpuan. Napansin ninyo, mga gili ko mga taga-subaybay, hindi pa nangyari yan. Yan ay mangyayari sa pagdating ng huling 7 salot, mga minamahal. At pagkatapos niya, makikita natin, darating ang ating Panginoong Hesus. So talagang may mga pagkawasak na mangyayari. Mawawasak, pero hindi matutunaw na mawala, mga minamahal. Mawawasak, mga gili ko mga taga-subaybay. At ang sabi doon sa mga talata na ating nabasa, merong lindol na darating na mangyayari na sobrang napakalakas, nakakatakot na lindol na hindi pa nangyari mula nang magkatao sa lupa. Kung nagkaroon ng lindol nung panahon o nung nakaraan sa Turkey, mga minamahal, na kumitil ng 50,000 mahigit na mga tao, ano po, ay higit pa roon, mga gili ko mga taga-subaybay. Sapagkat ang mga lungsod, ang sabi sa ating binasa, ay babagsak at mawala yung pulo, no? Yung mga pulo, yung mga pulo-pulo at mga bundok hindi na makitang nakatayo, mga binamahal na mga kaibigan. So, ito ay talagang tunay na mangyayari. At yung pagdating ng ating Panginoong Hesus, mga binamahal, talagang hindi po mapipigilan. So, meron pong tinatawag nating katapusan yung mga paghihirap natin, yung ating mga suliranin, yung kasabaan, may katapusan po yan, mga gili ko mga taga-subaybay. Kaya nga ang ating Panginoon ay nais niya na bago siya dumating, ang tao ay makarating sa pagsisisi. Sa aklat po ng 2 Pedro, Kapitulo 3, ang bersikulo 9 hanggang 10, meron tayong ganito pong mababasa. Pakinggan ninyo ng mabuti, mga minamahal. Sabi rito, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga siya sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Wow! Napakabuti ng ating Panginoon. Ano po sinabi ng talata, mga gili ko mga taga-subaybay? Kasi may mga tao na nagsasabi, tagal naman dumating ng ating Panginoon, baka hindi na siya darating. Baka naging chismis na lang. Dahil may mga tao, even sa ibang bansa, mga minamahal, o maging sa ating panahon, o sa ating bansa, may mga taong hindi naniniwala
sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. Pero doon sa naniniwala, mapalad kayo mga minamahal. Pero doon sa mga nag-question, ang tawag doon ng Biblia, mga manlilibak, no? Sapagkat sa mga unang talata rito, may binanggit po riyan na ang mga taong hindi naniniwala sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus at question ang kanyang pagparito, pero hindi naman naging handa sa kanyang buhay, hindi naman naisuko ang kanyang buhay sa Panginoon. Ang tawag ng Biblia diyan ay mga manlilibak, mga masuwayin, at mga taong hindi naglilingkod sa Panginoon at hindi na bago ang buhay. Kaya ganun na lamang ang kanila pong paratang sa pagdating ng ating Panginoon, mga minamahal. Huwag nawa ikaw maging isa doon sa kanila. Sapagkat binabanggit dito, ang Panginoon pala hindi naman mabagal sa kanyang pangako, kundi ang sabi rito, tulad ng kabagalang itinuturong ng iba, kundi matyaga ang ating Panginoon. No, napaka talagang matyaga ang ating Panginoon na ang sabi rito, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Yan ang magandang balita. Gusto ng Panginoon ng tao magsisi na bago man lang dumating yung tinatawag nating close of probation o pagsara ng pintuan ng awa, mga gilig ko mga taga-subaybay, pagsara ng pintuan ng kaligtasan, ay ang tao makapagsisi. Paano makapagsisi ang tao? Makapakinig siya ng pangaral na tulad ng ating ginagawa, mga gilig ko mga taga-subaybay. Makapakinig ng aral, kasi paano ka naman sumampalataya ayon sa aklat ng Roma Kapitulo 10 kung hindi mo naman mapakinggan? Kaya nalulungkot yung ating mga taga-subaybay na hindi na namin napapakinggan, no? Kahit yung mga hindi natin kapanampalataya. At ang ilan sa kanila, marami na mga nag-respond na, no? Tumugon na sa panawagan ng Panginoon. Ang ilan sa kanila ay nabautismuhan na. Ang ilan ay nagbalik loob na. Nung nakaraang araw, may isang pamilya nag-message sa atin, Pastor, no? Sabi niya ay gusto niyang magbalik loob. Matagal siyang nawalay at matagal na siyang nawala sa pananampalataya. At nung siya ay magbalik loob ay humingi sa atin ng tulong, ay kasama niya noong nakaraang Sabado. Kasama niya na ang buong pamilya ng mga minamahal. Purihin ang ating Panginoon dahil gusto yan ng ating Panginoon ng tao ay makapagsisi, mga gili ko, mga taga-subaybay. Bakit po? Sa talatang 10, meron pong napakagandang ipinahayag dito. Sabi riyan, ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw. At ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Ayun. Napansin ninyo, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Darating pala ang araw, no, ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw. Kaya may nagtanong, Panginoon, kailan po ba ang iyong pagdating? Di ba? Ay, wala pong sinabing exact date ang ating Panginoon. Ano po? Pero mga gilig ko, mga taga-subaybay, kapag ang isang magnanakaw, halimbawa, kasi binanggit dito gaya ng isang magnanakaw, kapag ang isang magnanakaw ay magnakaw sa inyo, magsasabi ba yan na, ay kaibigan, pupunta ako dyan ng mga alauna ng madaling araw, nanakawin ko yung iyong ganito, yung refrigerator mo. Ay hindi magsasabi yun, nanakawin ko yung iyong TV, nanakawin ko yung iyong tandang, etc. Ay hindi naman magsasabi yun, di mapaghandaan mo, ay subukan mo, may paglalagyan ka. No? Yun, magiging sagot noong taong nanakawan ng gamit. Ano ho, mga minamahal. Pero hindi nga ganon. Ang ating Panginoong Yesus, sinabi niyang darating siya. Hindi niya sinabi ang oras, ang araw, ang pizza, ang buwan, ang taon. Mga gilig ko, mga taga-subaybay. Pero pinaghahanda tayo ng ating Panginoon. At ang sabi rito, mga gilig ko, mga taga-subaybay, yung mga sangkap na nandito, mga minamahal, na mga nilikha ng Panginoon, of course, ay matutupok sa apoy. Pag matutupok sa apoy, talagang masusunog, matutunaw yan, mga minamahal. Ano po? At ang gawang naroon. So yung creation ng Panginoon nung araw, na itong ating presenteng kalagayan ngayon, lahat ito masusunog, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano ho? At sa final judgment, ay ito yung lahat ng mga masama at mga unrepentant people, masusunog po talaga. Susunugin sa apoy, ang tawag dito ay impyerno, mga minamahal, including Satan and his angels. Ano po? So yun ang masusunog, mga minamahal, at matutunaw na ang sabi ng Biblia, sila'y magiging mga abo. Ano ho? Natapak-tapakan ayon sa aklat ng Malakyas, mga minamahal. Ngayon, kung ating titingnan, mga gilig ko, mga taga-subaybay, ang lupa, of course, mawawasak, pero hindi siya tuluyang mawasak, mga minamahal. Kaya,
hindi talaga magunaw o matunaw itong planeta na ating kinalalagyan. Kundi yung mga narito ang magugunaw, mga gilig kong mga taga-subaybay. Mawasak siya pero hindi tuluyang mawasak ang sabi dito. Sapagkat ayon sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 4, versikulo 27, ito po ang ating mababasa. Sabi dito, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang buong lupain ay mawawasak. Gayon may hindi ko isasagawa ang lubos na pagwasak. Yes, mga minamahal. Sapagkat sa pagdating ng panahon, mga gilig ko mga taga-subaybay, pagka nasunog na, nilinis na ng Panginoon, wala na yung kasamaan, lahat ng narito sa ating panahon ngayon, lilinisin ng Panginoon ito, susunugin, matutunaw, mga minamahal. Kaya mawala yung kreasyon niya. Pero yung itong planeta na ito, mga gilig ko mga taga-subaybay, ay hindi ho mawala. Ito pa rin yung planeta na lilikhaan ng Panginoon ng panibago. Tulad ng mababasa natin sa aklat po ng Apokalipsis, Kapitulo 21, ang versikulo po ay 5, ganito po ang ating mababasa. At sinabi ng nakaupo sa trono, masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Sinabi rin niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Ayun. Napansin ninyo ang sabi ng Panginoon, behold, I will make all things new. So there will be a new creation of this planet, mga minamahal. Ano? Gagawa ang Panginoong Diyos ng panibagong paglikha dito po sa planetang ito, mga minamahal. Ano po? At ang tawag nito, bagong lupa. Bagong lupa sapagkat in the sense na bagong creation, mga gilig ko mga taga-subaybay. Sabi rito, we are going to get a restored earth. Ayos na, mga minamahal. Maganda na. Bago na uli ang nilikha, mga gilig ko mga taga-subaybay. Ano po? Kung papaanong ito ay nasira, nawasak. Because itong ating mundo, nung nilikha ng Panginoon ang mga narito, ito'y perfect, sabi doon. It was very good, napakabuti, pero nasira dahil sa kasamaan, nawasak dahil sa kasalanan at sa kadiliman, mga minamahal. Ano po? Kaya ang sabi dito, sa panahon na lilikha ang ating Panginoon, mga minamahal, pagkatapos niyang sunugin ito, kasama ang lahat ng masama, unrepentant people, including Satan and his angels, at ang lahat po ng mga gawa, yung mga sangkap, sabi nung ating binasa kanina, ay masusunog, maging ang mga tao at magiging abo, mga minamahal. Kaya talagang magiging walang laman itong mundo, mga minamahal. Ano po? So the earth will also be restored to its original perfection as a new creation, mga minamahal. Yun ang magandang balita, mga gilig kong mga taga-subaybay. So this earth, mga gilig kong mga taga-subaybay, will still be our planet. Ano, ito pa rin po yun, but it will be restored to God's original plan for humanity. Walang kasamaan, walang kadiliman, no, ng kasamaan, walang paghihirap, walang pagdurusa, ano ho, wala pong tinatawag nating kamatayan, walang pagkakasakit. So, ang mundong ito, mga minamahal, na ating presenteng kinalalagyan, ito'y susunugin at lilinisin ng Panginoon. Ano po? At magkaroon ng panibagong paglalang, mga gilig ko, mga taga-subaybay. So, ito po ang mangyayari, mga minamahal. At ito yung pag-asa ng mga taong, bagaman may mga paghihirap sa buhay, may mga karanasan ng mga talagang matindi, no, dito sa mundo. Pero, yung mga pangako na ito ng ating Panginoon, magiging ating sandigan. Ano po, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Very soon, ang ating Panginoong Hesus ay darating at ang kukunin niya yung mga sabik na naghihintay sa Kanya, na handa, naglilingkod, sumampalataya sa ating Panginoon. Magbabakasyon doon sa langit na bayan ng 1,000 years, mga minamahal. No? 1,000 taon. Ano po? At ibababa ng Panginoon yung bayang banal, yung New Jerusalem. Nandoon yung mga maligtas, no? Yung mga maliligtas. At ito ay papaulanan ng Diyos ng apoy at azupre, mga minamahal. Kaya dito masusunog, araw at gabi maghihirap yung mga masama, kasama si Satanas at ang kanyang mga anghel, hanggang sa sila po ay matunaw. Sila po ay maging abo, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano po? Kaya ito'y napakagandang tinatawag nating mga balita na pwede nating makita. Uy, hindi pala yung paggunaw ng mundo paghandaan natin, kundi paghandaan natin yung pagdating ng Panginoong Hesus. At ang ating sarili, ihanda natin.
Paano ang gagawin? Isuko natin sa Panginoon. Di ba? Isuko natin sa Panginoon ang ating buong buhay dahil wala tayong magagawa sa ating sarili. Walang taong makapagliligtas sa kanyang sarili. Remember this, mga minamahal. Walang taong makapagliligtas sa kanyang sarili. Hindi makapagliligtas sa kanya ang kanyang kayamanan, ang dami ng kanyang ari-arian. Hindi makapagliligtas sa kanya, mga minamahal, kahit na siya milyonaryo, bilyonaryo o trilyonaryo, mga minamahal. Kahit marami siyang ginto, hindi makapagliligtas sa kanya. Ang tanging tagapagligtas lamang ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, kung hindi mo may suko ang buhay mo sa ating Panginoon, ito ay nakakalungkot na karanasan, mga minamahal. Sabi nga ng Marcos 8:36 hanggang 37, makamtan mo man ang lahat ng bagay sa mundo, walang saysayan dahil hindi ang maging sapat na halaga na kapalit ng iyong buhay. Makamtan mo man yan, mawalan ang buhay mo, wala rin kwenta. Pero di baling tayo nabubuhay ng mga kahit hindi mayaman, pero tayo nabubuhay na kasama ang Panginoon, mga minamahal. Yan ang napakagandang assurance ng ating buhay. Ano po? Kaya tandaan natin, ang sangkap ng sanlibutan ito'y susunugin ng Panginoon. Ang ating mundo'y mawawasak, pero hindi tuluyan sapagkat lilikha ang Panginoon ng panibagong paglikha. Ang tawag diyan magiging new earth. Ito po yun pa rin, mga minamahal. Pero wala nang kasamaan. Wala nang lahat, pati yung mga kasamaang nagdaan sa nakaraan, hindi na muling maalala, mga gili ko, mga taga-subaybay. Yan po ang atin pong kasagutan. Dadako tayo sa doon sa next question, mga minamahal. Mula kay Renante Villanueva, sabi niya, paano naman po natin malalaman kung tayo ay kabilang sa grupo ng nasa tupa o grupo ng nasa kambing? Maganda yung kanyang tanong, ano. Dahil nung nakaraan kasi, 'di ba, mayroon tayo, mga minamahal, na tinalakay na sa pagdating ng Panginoon ay may dadalawang grupo na lamang siyang madatnan. Grupo ng mga tupa at grupo ng mga kambing. Yung grupo ng tupa, yun yung sumisimbolo sa mga taong matuwid na maliligtas. Yung sa kambing naman, sumisimbolo sa mga taong hindi maliligtas, mga minamahal. Ano po? Ang tanong niya, paano natin malaman? Ano? Sa aklat po kasi ng Mateo 25, lagay po natin sa screen natin. Ang versikulo 31 hanggang 33, ito po ang sinasabi. Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Siya ay uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. 32, sabi diyan, at titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa. So titipunin, may pagtitipon, ano? At kanyang pagbukod-bukurin ang mga tao na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. So maghihiwalay ito. Ano? Magiging dalawang grupo sapagkat titipunin ng Panginoon ang lahat ng bansa. Pagkatapos yung mga tao roon, paghihiwalay niya yung tumisimbolo sa tupa at tumisimbolo sa kambing. Verse 33, ito ang ating mababasa. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing ay nasa kaliwa, mga binamahal. Nasaan po ang mga tupa? Sa kanan. Ang kambing nasa kaliwa, mga gili kong mga taga-subaybay. Ngayon, paano natin malalaman, mga minamahal, kung tayo ay sasama sa nasa tupa at nasa kambing? Mga gili kong mga taga-subaybay, tingnan natin ang karanasan ng mga taong tinawag ng Panginoon na mga tupa. Nandyan din po sa talata. Tuloy natin sa talatang 34. Sabi rito, pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halik kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. So mayroon pong ipinamamana, ano? Yung mga nasa kanan, yung mga tupa, ano po? Sa talatang 35, anong rason? Sabi dito, sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Talatang 36, ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Yan po ang nangyari, mga minamahal. Yan ang mga rason.
Ano po, bakit sila kasama doon sa tupa na maliligtas at magmamana ng kaharian ng Diyos? Ay dahil dito mga minamahal, nagutom ang Panginoon, pinakain, nauhaw, pinainom. Siya ay taga-ibang bayan, pinatuloy siya. Siya ay hubad, dinamitan. Siya ay nagkasakit, dinalaw. Siya ay nabilanggo, pinuntahan mga minamahal. Ang mga naligtas, meron silang question. Talatang 37. Sabi diyan mga minamahal, pagkatapos, ay sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom at pinakain ka namin, uuhaw at binigyan ka namin ng inumin? 38. Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, uhubad at dinamitan ka? 39. At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? Sa verse 40, ang ganda ng sagot ng ating Panginoong Hesus. Sabi dito, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. Ayun, ang ganda po ng pagkasabi ng ating Panginoong Hesus, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Talagang ipinaalala dito, no, yung mga pinakamaliit sa lansangan ay kapag ginawa natin iyon, mga minamahal, yung binanggit ng ating Panginoon, ay ginawa, parang ginawa mo na rin sa ating Panginoon, mga minamahal. Ano ho? Nagpakain sa nagugutom, nagpainom sa mga nauuhaw, di ba? Nagpatuloy sa mga dayuhan, dumalaw sa mga may karamdaman, sa mga nakakulong, sa mga may sakit, mga minamahal. Ang sabi ng Panginoon, dahil ginawa ninyo ito sa pinakamaliit na ito, ginawa rin ninyo ito sa akin, mga gili kong mga taga-subaybay. Napansin ninyo, ang ganda po ng pagkasabi dito ng mga talatang ito, mga minamahal na mga kaibigan at mga taga-subaybay. Pero doon sa nasa kambing, ito ang sinasabi. Talatang 41, sabi dito sa grupo ng kambing, pagkatapos sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Verse 42, sabi diyan, sapagkat ako'y nagutom, o binalik lang, no? Hanggang sa verse 43, mga minamahal, at hanggang sa verse 45, ano po, ang sabi dito mga minamahal, ako'y nagutom, hindi nyo naman ako pinakain. Diba? Sabi riyan eh. Hindi binigyan, nauhaw, hindi binigyan ng inumin. Ibig sabihin, yung mga tao nandito, mga madadamot ito. Yung mga taong ito, walang relasyon sa ating Panginoon. Mayroong may sakit, hindi dinalaw. May nanghingi ng tulong, hindi tinulungan na. Karapat dapat, mayroon namang ipantutulong, mga minamahal. Di ba? Napansin niyo, mga tao ngayon, mga mayayaman, mga nagnanakaw pa ng mga milyon-milyon. Pero yung mga may hirap, kawawa, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Ibig sabihin, mga minamahal, ipinaalala po dito sa atin ng ating talata pong binasa. Napakahalaga na tanungin natin ang ating sarili. Meron ba akong malasakit sa mga taong nangangailangan? Ano ho? Sabihin, ay pastor, wala naman akong pwedeng maitulong, ako'y mahirap lang. Ba, marami hong paraan. Halimbawa, wala kang maitutulong financially, etc. Kung ano mang kailangan. Pag-pray mo. Ipag-pray mo. And God will provide, mga minamahal. Ano po? Ngayon, tignan natin. Halimbawa, mayroon kang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kasi yung ginawa ng mga tupa, mga minamahal, na binanggit ng ating Panginoon, ito ay ebidensya ng kanila pong pananampalataya sa Panginoon. Ito yung ebidensya ng kanilang mabuting relasyon sa Panginoon. Meron silang relasyon sa ating Panginoon, mga gili ko, mga taga-subaybay. Kaya ang isang taong may relasyon sa ating Panginoon, mga minamahal, meron pong bunga. Ano ho? Meron pong ebidensya, mga gili ko, mga taga-subaybay. So may pananampalataya sila sa Panginoon. Meron silang tunay na relasyon sa Panginoon. At yung pananampalataya nila, nakakita sa mabuting gawa nila, mga gili ko, mga taga-subaybay. Yung kanilang ginawa na ito ay kinalugdan ng ating Panginoon. Dahil reflection ito sa karakter ng ating Panginoong Hesus nung narito pa siya sa lupa, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? Kaya kung gusto mong makasama doon sa grupo ng tupa na magmamana ng buhay na walang hanggat at ng kaharian, mga minamahal, gawin natin yung
ipinagagawa ng ating Panginoon. Sapagkat kapag ginawa natin ito sa mga maliliit, ay parang ginawa na natin sa Panginoong Hesus, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? Iyan ang magandang balita. Magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Panginoon. Dahil ang magandang relasyon sa Panginoon, ang ebidensya niyan, mga minamahal, yung mayroong ka ring mabuting gawa sa kapwa. Ang ebidensya niyan, naging pagpapala ka sa iyong kapwa, mga minamahal. Sa aklat po ng Hebreo Kapitulo 13, ang bersikulo po ay 16. Meron po tayong ganito pong mababasa, mga minamahal. Sabi po ay ganito, huwag ninyong kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pamamahagi, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga gayong handog. Amen. Purihin ang Panginoon sa talatang ito, mga minamahal. Yung palang gawain na yun, yung binanggit ng ating Panginoong Hesus, yun pala ay nakalulugod doon sa mga mata ng ating Panginoon, mga minamahal. Ano ho? So, ebidensya yon na may mabuti tayong relasyon. May tunay tayong relasyon sa Panginoon. Meron tayong pananampalataya at naglilingkod sa Kanya. Pagili ko, mga taga-subaybay. Ano po? Yan po ang napakagandang balita, mga minamahal. Kaya makasisiguro tayo, ano ho, na makasama tayo doon sa grupo ng tinatawag na tupa sa banal na kasulatan, na magmamana ng buhay na walang hanggan at ng langit na bayan, mga minamahal. No, yung maglilingkod ka na walang kapalit, naglilingkod ka na wala kang panunumbat, yan ang magandang balita, mga minamahal. Ano ho? At higit sa lahat, sa iyong paglilingkod, na itaas mo ang ating Panginoong Hesus, na introduce mo ang ating Panginoong Hesus, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano po? Yan po ang sagot natin doon kay kaibigang Renante. Medyo bilisan lang po natin dahil ang oras ay bumibilis din, mga minamahal. Ang sunod na tanong ay mula kay Nene Fernandez. Ayan, Nene Fernandez. Sabi niya, magandang umaga, Pastor. Meron po akong katanungan. Bakit po wala po akong kapayapaan? Pakiramdam ko po hindi na matatapos ang problema ko. Ba, matindi ito, mga minamahal, no? Kapag walang kapayapaan, matindi ito. At parang hindi natatapos ang mga suliranin at problema. Gusto kong sabihin, mga minamahal, habang tayo nandito sa mundo, talagang makakaranas tayo ng mga suliranin sa buhay. Makakaranas tayo ng mga pagdurusa, mga problema, mga pagsubok, mga minamahal. Hindi talaga maiwasan yan. Sa mundong ibabaw na ating ginagalawan, nariyan ang kasamaan. Nariyan ang mga suliranin, mga pagsubok, mga problema. Lahat yan, mga minamahal. No? Pero, alam nyo, huwag mong harapin ng solo. Ano ho? Huwag mong harapin ng solo. Huwag mong haraping mag-isa. Pag-ilig ko, mga taga-subaybay. Anong gagawin po? Sapagkat kapag gawin mo yan at harapin mo yung mag-isa, talagang napakahirap. No? Para punong-puno ka at sabihin mo, para wala akong kapayapaan. Alam nyo kung bakit, mga minamahal? Sa ganang ating sarili, hindi talaga tayo magkaroon ng kapayapaan. Dahil dito sa sanlibutan, ang ini-offer dito, puro kaguluhan eh. Puro problema, mga minamahal. Maya-maya may mga ganitong suliranin. Di ba? Malaki man yan o maliit, mga minamahal. Pero, alam nyo, gusto ko pa sabihin sa inyo, mga minamahal, ang kapayapaan, kung gusto nating maranasan, lumapit tayo sa ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus. Kung gusto nating maranasan ang kapayapaan. Bakit? Ang sabi po sa aklat ng Juan, Kapitulo 16, ang versikulo 33, ito po ang ating mababasa. Sabi po ay ganito, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo, upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Amen. Sa talatang ito, mga gilig kong mga taga-subaybay, napakaganda ng kapahayagan. Ang ating Panginoong Hesus, nagbigay siya ng mga salita ng pampapalakas loob. Ano? Words of encouragement, mga minamahal. Sinabi niya yung mga bagay na ito, ang sabi niya, upang sa akin magkaroon kayo ng kapayapaan. Ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagsalita, yung kapayapaang maranasan natin, sa ating Panginoong Hesus lamang natin yung masumpungan. No? If you want peace, come to Christ. Kung may problema ka, mga minamahal, may mga suliranin,
Talagang mayroon talaga at hindi yan mauubos habang nandito tayo sa mundo. Sapagkat ang sabi dito, sa sanlibutan naharap kayo sa pag-uusig, sa ibang salin yan kapigatian, mga suliranin, mga problema. Pero sabi ng Panginoong Yesus, laksan mo ang iyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan, mga minamahal. Sa Kanya lang yon. Ngayon, dahil sa Kanya lang natin maranasan yun, mga minamahal, na para bang kay bigat ng ating pinapasan at dinadala, ang ating Panginoong Yesus, nagpaanyaya siya sa atin. Meron siyang paanyaya, mga minamahal. Mateo 11:28. Tingnan ninyo ang paanyaya ng ating Panginoon. Mateo 11:28. Sabi riyan, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Wow! Ang ganda ng kapahayagan na ito. Ang Panginoong Hesus nag-imbita sa atin. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, kayong aking papagpahingahin. Di ba? Ang ganda, mga minamahal. Kaya pag ikay pagod na sa iyong pinagdadaanan, lumapit ka sa Panginoon. Sa paanong paraan, mga minamahal? Dahil pagka ganun ang mga karanasan, meron tayong kabalisahan sa buhay. No, minsan din natin maiwasan na babalisa tayo. Pero alam nyo, para maranasan natin yung kapayapaan, para gumaan ang ating pakiramdam, mga minamahal, at maranasan natin ang presensya ng Panginoon, ay di lumapit tayo sa Panginoon sa kanyang paanyaya. At ang sabi pa, ang ganda nitong talata na ito, mga minamahal. Filipos Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 7. Filipos Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 7. Sabi dito ay ganito, mga minamahal. 4, 6 at 7. Atinan? Sabi riyan, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Talatang 7, sabi rito, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo. Amen. Salamat po, Panginoon, sa talatang ito. Ang ganda, mga minamahal. Ano sinasabi? Huwag tayong mabalisa sa anong bagay, kundi sa lahat ng bagay ay dalhin pala natin sa Diyos sa pananalangin. Magiging prayerful tayo, mga minamahal. Gawin natin lifestyle, yung pananalangin. Dalhin natin na may pagsamo at pasasalamat sa Diyos. Bakit? Sapagkat alam natin, mga minamahal, ang Panginoon hindi nagpapabaya. At kapag lumapit tayo sa Kanya, dala natin ang mabigat nating mga pinapasan. Sabi rito, ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng ating pag-iisip, pero yung mag-iingat sa ating mga puso at mga pag-iisip kay Kristo. Bakit gagawin ito ng Panginoon? Sapagkat siya ay nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Yun yung nasa unang Pedro 5:7. No? Sabi doon, dalhin mo lahat ng iyong mabigat na pasan sa Panginoon, sapagkat siya nagmamalasakit sa iyo. Di ba napakaganda, mga minamahal? Kaya masarap talaga pag may nagmamalasakit, nagmamahal. Walang iba ang ating Panginoong Diyos, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? So, yung mga suliranin sa mundo, mga pagdurusa, mga problema ang ating naranasan, hindi yan mawawala dito sa mundo. Anong gagawin natin? Ipanalangin natin sa Panginoon na tayo tulungan na mapagtagumpayan natin ito. Nabibigyan tayo ng kalakasan, ano po, mga minamahal, upang ating maranasan ng kapayapaan. At sa kay Kristo lamang natin ito masusumpungan, mga gili ko, mga taga-subaybay. Kaya para makaranas ka ng kapayapaan, malagpasan mo yung mga pinagdadaanan, si Kristo ang iyong lapitan, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ang problema, wala na tayong oras. Wala na tayong oras. Ang bilis ng panahon, mga minuhal. Ako po ay nabibitin sa mga paglilingkod. Subalit, maganda ninyong nabibitin para lagi ninyong asam-asamin at hanap-hanapin ang ating programa. At magkita-kita pa naman tayo sa kinabukasan sa biyaya ng ating Panginoon, mga minamahal. I hope na sa ilang mga tanong na ating nasagot, may inspirasyon tayong natutunan, may mga aral, maging daan upang lalo tayong mapalapit sa ating Panginoon. Always pray, mga minamahal, sa ating programa, para maging instrumento pa
na magdala ng pabalita sa ating Panginoon. The enemy is working, mga minamahal, no? He doubles his time and his effort, pero may kapangyarihan ang pananalangin natin sa Diyos. Magilig ko mga taga-subaybay. Ano po ang inyong suporta at ang inyong tinatawag natin na pananalangin, pag-share, ang inyong full support ay talagang malaking tulong yan. No? Salamat din po sa mga kapatid na tumutulong para po ang ating StreamYard ay mabayaran po at makapag-live tayo mga minamahal at makapaglilingkod sa inyo. Ano ho, mga minamahal, mula sa kinabituran ng aking puso. Ayan. Bago tayo dadako sa ating panalangin, mga minamahal, makinig muna tayo ng isang magandang awitin at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, meron kayong mga greetings, mga questions o mga prayer request, ipadala lamang ninyo sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin. Ang buhay sa mundong ito ay may kahirapan, laging nababalitaan, puro kaguluhan, oras-oras may kalungkutan, suliranin at kasawian ating mararanasan. Sa langit ay wala ng kasalanan, wala ng kahirapan, lungkot ay papawiin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala ng problema, kasiyahan ang madarama, pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. Minsan sa ating landas ay may kabiguan, natatanong sa isipan, bakit nararanasan araw-araw may pinapasan, kapanglawan, kalumbayan at nasasaktan. Sa langit ay wala ng kasalanan, wala ng kahirapan, lungkot ay papawiin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala ng problema, kasiyahan ang madarama, pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. At kung tayo'y magtiis ngayon, mayroong kaligtasan, ang buhay na walang hanggan ating makakamtan. Magtiwala lamang sa Kanya.
Maraming salamat po sa awitin sa langit. Kaya dapat nating asam-asamin mga gili kong mga taga-subaybay yung pagdating ng ating Panginoon. Ano po? At doon talaga walang hanggang kaligayahan ang ating maranasan. Ano po? Tayo po'y dadako sa ating panalangin. Let us pray. Dakilan naming Diyos sa mga oras na ito, kung lumalapit kami Panginoon sa inyong banal na presensya, patuloy ka namin Panginoon na pinupuri, dinadakilang inyong pangalan. Pinasasalamatan sa lahat ng bagay, sa mga mensahe at sa mga aral na aming napakinggan ngayon, sa mga kaibigan at mga kapatid naming nakasama namin sa pag-aaral. Salamat Panginoon sapagkat naranasan namin ang inyong paggabay, ang inyong banal na presensya. I pray the Lord na patuloy na maging inspirasyon sa bawat isa sa amin ang inyong mga banal na salita, ganoon din ang mga mensahe ng awit. Maging daan upang lalong lumalim ang aming relasyon sa inyo at maisuko ng buong buo ang aming buhay sapagkat sa inyo lamang Panginoon, meron kasiguruhan ang mga bagay na ito. O Diyos, amin pong inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan at padala po ng prayer request. Narito po ang mga kaibigan namin na nagpadala ng kanilang kahilingan. Unang-una po sa Tamayo family, ang pagpanaw ni Pepe Tamayo. Panginoon, ang inyo nawang banal na presensya sa panahon ng kanilang pagdadalamhati, kanilang maranasan. Ang kaaliwan ng banal na espiritu ang ipagkaloob sa kanila. Maging kalakasan sa kanilang mga puso't isipan ng inyong mga pangako at ang inyong mga salita, Panginoon, na ang kamatayan ay isang pagtulog sa mga mananampalatayang naghihintay sa aming Panginoong Hesus na malapit nang dumating at merong pagkabuhay na mag-uli. Maging inspirasyon at kalakasan sa kanila, Panginoon, ang inyong mga salita at ang inyong mga pangako. Ganoon din po sa nilalakad ngayon ni Sister Gigi Ornelia sa kanyang inaayos sa BIR. Ingatan niyo rin po siya at pagpalain. Maging maayos, Panginoon, ang kanya pong gagawin ngayong araw na ito. At sa lahat po ng may mga karamdaman, Panginoon, ilan dito ay mabanggitin namin, O Diyos, dadalhin namin ang kanilang mga pangalan. Subalit ang kanilang mga kalagayan, Panginoon, ikaw ang nakababatid. Ganoon din po sa mga kaibigan naming hindi mabanggit, Panginoon, aming itinatalaga sa inyo. Narito po si Marites de la Cruz, dadi po kay Lianes Jipoy at ang kanyang pamilya, kay Jimmy Quinto, narito din, Panginoon, si Eduardo Calmo, si Rosby Ilcano, dadi po kay Jingle Manikat, kay Susana at Liza Nas, dadi Panginoon kay Luella Lualhati, kay Jocelyn Trevino, ang patuloy din pong kagalingan ni Paloma Bagani, kay Glenn Marso, ganoon din po, O Diyos, kay Robin Lucas, kay Moises Zambrano, kasama na rin po si Lydia Elijah, at sa iba pa namin mga kaibigan, Panginoon, na may mga karamdaman, O Diyos, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Alalahanin ninyo, Panginoon, ang kanilang mga pagsamo at mga daing, ang mga kahilingan, Panginoon, at mga pananalangin ay inyong dinggin ayon sa inyong banal na kalooban. Patuloy na kagalingan, Panginoon, ang kanila pong maranasan, O Diyos. Panumbalik ang kalakasan nila ng kanilang mga pangangatawan. Alalahanin, O Diyos, ang kanila din po mga financial na pangailangan. Basbasan po ninyo at pagpalain ang lahat po ng aming mga tagapakinig ngayon at manonood sa po ng kanilang pamilya, Panginoon. Sa maghapon, patuloy naming maranasan ang pakikisama ng banal na espiritu at ang pagbabantay ng mga anghel. Salamat po, Panginoon, sa patuloy ninyong pagtugon sa aming mga dalangin. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig at sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Nihiling namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Alright, sa lahat po ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay na naiwan ng prayer request, ay patuloy na paglilingkod yan ng ating mga prayer warriors at ng ating mga technician.
Papaalam lamang tayo sa radio at tayo po ay magkaroon ng greetings sa mga viewers natin sa Facebook at YouTube ng Gospel and Music Ministry. Sa pangalan po ng ating Salita ng Buhay program sa AWR 89.1 FM Radio Manila, ang ating technician dyan, kapatid na Andy Joaquin Bantidan, ano? At ang ating station manager, Pastor Nerio Caranza. Ito ang inyong lingkod kay Kristo dito sa South Central Luzon Conference, Pastor Jomel Arsenal. Huwag kayong bibitaw sapagkat susunod ang tinig ng pag-asa. Magandang umaga, mga minamahal. Alright, so tatako tayo sa ating greetings. Ano po? Okay. Salamat po sa mga kapatid. Bagaman hindi gaanong marami ang ating viewers ngayon. Kanina, umabot lang sa 360 yata yung viewers natin kasama sa YouTube. Pero ganun pa man, no? Nawala kasi yung notification. Pero okay lang. At least nakapaglingkod pa rin tayo, mga minamahal. At babalik din yan pagka okay na. Yung ating tuloy-tuloy na ang ating live. No? Salamat sa inyong mga prayers, mga minamahal, ha? Sa inyong support. No? Ang ating programa ay mawala sana, matigil pansamantala, pero may mga kapatid na hindi pumapayag. Ano po, talagang gumagawa sila ng mga paraan. Salamat sa Diyos, no? Sa inyong support, mga minamahal. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Ang inyong mga prayers, ang inyong pag-share, mga minamahal, talagang tunay na malaking tulong. Ano po, mawawala na sana, pero nagawa natin ang paraan. Sapagkat sabi nga ay, for with God, nothing shall be impossible, mga minamahal. Ano ho? So babatiin natin, bawat isa sa inyo narito, saan man kayo nanonood ngayon, lagay nyo lang po dyan sa comment section natin at ating ipaglilingkod kayo, mga minamahal. Narito po si Jingle Manikat, unang-una, good morning. Kay Indang, of course, Mila Kaliwag, kay Zenny Ligaspe, Evelyn Sumagi, good morning. Angelina Imprido, kay Rosario Camara, Marinel Flores, of course, Antonio Salvador, kay Lydia Sulit, dyan sa Dagatan, Lydia, Anthony Di Padua, of course, Rebecca Deliar, binabati natin, si Leilani Laksamana, kay Edsel Canunoy, good morning. Antonia Buena, Arlene Dongka, good morning po. Victoria Trajano, Nora Kimoyog Termenes, ayan, binabati natin. Si Robin Lucas, of course, Rose Perez Makalalad, ako'y natuwa kay Kuya Mio, ay siya din pala ay nanonood kasama ni Ate Rose. Ang comment lang kasi nito ay good morning, no? At sila palang mag-asawa ay laging sumusubaybay sa atin. Naalala ko yung pagkausap tayo doon sa Dagatan, ay naging alarm clock na ang ating paglilingkod. No? Purihin ng Panginoon. Salamat sa inyo, no, mga kapatid. At si Joy Luwalhati, binabati natin. Glenda Dalisay, of course. Prisca Cruz, si Von Santos, binabati natin. Luz Sebeda, kay Dory Rioso, LJ Darizay, good morning. Maricel Gracio, kay Adila Hara, of course. Narito din si Ruth Kukoy, kay Joy Calderon, kay Dang Ganda, good morning. Narito din po si Maria Barnedo. Narito din si Peter Lopez, good morning. Marilyn Balani, kay Junmar Castañares, si Emmanuel Malati, Dory Rioso, good morning po. Nelly Riveral, good morning. Ate Nelly. Leve Tinaha, yan, good morning. Ate Levi, si Amelia Cal, good morning po. Happy Thursday everyone, sabi niya. Ayan, at si Kyomi yung nagko-comment na rin, good morning. Maganda ngayon pag nag-comment, hindi makaligtaan. Ano ho, pagka nadya-comment ay mababasa talaga. Si Lynn Aquino, kaya ini-encourage natin yung mga viewers natin. No? Kahit good morning lang, makikita na natin yung inyong mga bati. Ano ho. Yun ang advantage sa StreamYard kasi mababalikan natin yung inyong comment ano sa simula, mga kapatid. Si Lynn Aquino dyan sa San Andres Romblon, Taswing Makasait, good morning, Sir Tas. Ronel Castillo, kay J. Mayorga, good morning. David Martinez, kay Snitch Brick, good morning.
Lucille Galit, yan, kay Lucille Galit, binabati natin. Si Lourdes Ken, good morning, Sister Lourdes. Kay Grace Duales, ayan. Binabati rin natin si Helda Tutor. Kay Emilda Santos, good morning. Narito din po si Shirley Castañas, binabati natin. Si Hazel Haldan, Baldon pala. Mel Ramos dyan sa Tarlac City, sa Paniki. Victoria Garabiles, narito din si Rosilio Ventura. Lourdes Gumana, good morning, Nanay Lourdes. Kay Nora Termines, yan, binabati natin. Okay, si Fe Lambanisio, good morning. Kay Tin Baon, of course, kay Judith Villaren, good morning. Okay, kay Eli Sampayan, of course. Kay Lazel Senfuego, binabati natin. Kay Miriam Garcia, of course, Grace Dualis, binabati na natin. Lenny Sara, narito din po si Edetha Calizo. Jennifer Aranco, good morning. Antonio Salvador. Kay Marilo Bosque. Narito din po si Jenna Arago, good morning. Ayan, nami-miss daw niya ang programa. No? Marami salamat no, sa mga kapatid na talagang nami-miss din po namin ang paglilingkod na ito. At para kulang ang buhay namin pag hindi nakapaglingkod. Si Elmer, good morning Elmer. Ayan, sabi niya, good morning Pastor. Oo nga, walang live, no? 2 days. Si Ana Priscilda, binabati natin. Si George de la Cruz. Kay Donna Asedre. Kay Indang, of course, Don Lydia Paghid dyan sa Bohol, binabati natin mga taga Bohol. Kay Marlon Manipon, binabati natin. Si Brother Elmer pala ay from Mabuti May Hope Channel sa SWPUC. Oo, mayroon din po doon, no, kapatid. Kaya marami tayong mapagpipilian din ng ating panunuorin. Si Baby Basa, binabati natin. Of course, kay Tita Aida McCarthy, binabati natin. Sabi ni Nanay Lourdes ay sharing done to my 45 friends. Wow. Thank you, Nanay Lourdes, ha. Si Rosa Maranan, good morning, Ate Rosa, dyan sa Putol. Okay, nandito din po si John Codizal, binabati natin. Romeo Fontanella, dyan sa Pangasinan. Good morning din kay Delia Malabrigo, kay Evelyn Duaso, of course, Aida Samarita, ganoon din po kay Thor, binabati natin si Thor, Yene Hiner, kay Belinda Fronda, good morning po, Marlon Magsayo, kay John Ray Gumbok, kay Cherry Morgades, binabati natin, kay Zenny Makalalad, good morning, Ate Zenny. Cecilia Baal, of course. Marife de la Peña. Kay Gina Dilmiguez, good morning. Si Christine Montances, binabati natin din. Renato Chavez, kay Amelita Yanelia, kay Luz Sibeda. Ayan. At Elizabeth Torres, good morning. Kay Ronelo Abihay, binabati natin si Brother Ronelo Abihay. Sabi ni Nanay Lourdes, totoo ba ang balita, Pastor? Jomel na ang Sandilo ay ipas na sa taong ito? Hindi po ako sure dyan, Nanay Lourdes, pero malaman natin yan bago mag-end of this year kung maipasa nila. At mas maganda nga pag nangatupad na yung mga hula sa banal na kasulatan, talagang darating na ang Panginoon, mga minamahal. At ihanda na natin ating mga sarili. Bago pa man mangyari yun, nakasuko ng ating buhay sa Panginoon. Amen. Kay Rosemary Amborgo, good morning. Michael Labo. Kay Lolet Piña, pinabati natin si Adventist Motivation. Good morning. Boboy Gonzales sa Caloocan City, Bagong Silang. Good morning. Kay Ronel De Torres, of course, Clarita Birong, Lorna Bilar, Josephine Sigay, kay Atoy Ko Buakaw, good morning po. Agripino Romero, ganoon din po kay Merlita Tani, good morning.
kay Sharon Velasco, kay Lincoln Rabino, good morning. Lydia Elijah, kay Christy Magalang, dyan po sa tawag nito, Mindoro. Nakakatuwa yung ating babasahin na katotohanan dapat mong malaman. No, wala na yata dito yung sa aking, wala na rito. Ay lagi nilang pinamimigay at sinusuyod nila yung mga barangay, pinamimigay yung ating babasahin. Purihin ng Panginoon. Si Lo Rio Torres, good morning po. Kay Perla Agkawili. Narito din po si Greta Mendez, Opreng Suarez, good morning po, dyan sa Quezon City, Sagao. Elisa Macaraig, kay Adia Almasco, dyan sa Pasig City. Jocelyn Trevino, narito din po si Lorenda Salazar, kay Josephine Bahian, good morning po. Kay Joy Luwalhati, narito din po si Marites Estacio, si Vilma Santa Cruz, kay Julian Villas, kay Ciara Sigua, good morning. Ronald Sulan, narito din po si Zinaida Manarang, Elsa Candor, good morning Sister Elsa. Si Eleni Ramoran, binabati natin. Gandi po kay Modesto Subieto dyan sa Lukban, binabati natin mga taga Lukban. Si Molly Bunagan, Pasig, dyan sa Pasig din siya nanonood. Alright, narito din po si Gideon Vigs, ayan. Si Rachel Tigihan, Mila Kaliwag, narito din po si Jen Castillo. Lucy de Guzman, good morning po. Kay Tita Kapuyan dyan sa Baybayin, binabati natin. Leah Fradejas, kay Rose Butasyon Manalo, good morning. Elsie Ramel, kay Jovita Palma, kay Gatulia Fidel, binabati natin. Mel Rias, kay Irene Philip, good morning. Ernestina Samalio, kay Roy Cadiz, binabati natin si Brother Cadiz. Narito din po si Rodel Asis, good morning Kuya Rodel. Talagang, kumusta kayo dyan? Si Lorely Halog, ayan. Si Corazon Ildefonso, Angelina Capistrano, good morning. Sara Arosena, Lorely Halog, ayan. Of course, Jelly Cordero, good morning Ate Jelly. Maribo Almari, good morning. Kay Cristino, Belen de Torres, dyan sa Kumba Church. Ba, may mga nanonood na rin sa atin sa Kumba, hindi lang si Nanay Delia, pati si Belen de Torres binabati natin. Si Igen o si Ijen Rico Hermoso, yan. Grace Duales. Narito rin po si Morphy Talay. Lita Galit, good morning Ate Lita. Si Helda Chutur. Carmelito Cordero, good morning kay Lito. Kay Jimema Timbas, binabati natin. Kay Sister LC. Sister LC, good morning. Rowena Franco, binabati rin natin. Si Frida Sayod, of course, Lianes Gipoy. Kay magandang umaga, Pastor at mga kapatid. No? Prayers for my wife, health condition, my family. Watching from Lipa, Batangas, front of Lipa Adventist Academy. Jeffrey Lianes and family. Okay. Diyan sa harap ng LAA. Nakakatuwa naman. May viewers tayo dyan. Narito rin po si Emard Cabag. Good morning, Brother Emard. Okay. Susan Destacamento. Good morning, Sister Susan. Si Cristibel Balao. Kay Catalina Gunay. Good morning. Si Sara Arosena. Nabati na natin. Maria Mendoza. Kay Hazel Pido, good morning. Ayan. At sino ba nandito? Corazon Ildefonso, dyan sa Tarlac. Good morning din po sa inyo. Diomedes Ramos. Kay Mercedita Nopre, good morning. Lucille Rabano, salamat muling nakabalik sa paglilingkod. Amen. Vanji Evangeline, good morning. Si Robin Subagan, binabati natin. Angelina Tagabi dyan sa Bulinaw, Pangasinan. Kay Gina, Irene Philip, of course. Lulit Obon, good morning, Ate Lulit. Kay Kuya Tony at sa La Prima Workers. Kay Digna Baniked, binabati natin. Si Julieta de la Cruz, of course.
Luzelle Canopi, nabati na natin. Antonio Salvador, good morning po. Melanie De Asis Zerodo, di pala De Asis, Asis lang pala. Melanie Zerodo Asis, good morning po. Juliet Awitan, binabati natin. Si Nelly Murillo, good morning. Thank you for watching sa inyo. Si sino bang dito hindi natin nabati? Si Richelle Tagihan, Nene Baiten, Dina Ditoito, good morning. Si Sara Arosina is from Santa Lucia Church, Nagcarlan, Laguna. Marilo Manlungat, good morning. Kay Corazon Mabansay, yan. Nelia Amaro, diyan sa Pangasinan. Binabati rin natin si Melvin Digno, kay Maria Teresa Laportesa, good morning po. Si Junicia Hoya, good morning. Kay Digna Ramirez, Jackie Barangay, good morning. Tessie Montesa, kay Isidro Madriaga, of course, Erlinda Magpantay, good morning, Catalinda. Mercy Medenelia, kay Renato Vicarmi dyan po sa Toronto, Canada, binabati natin. Si Fredenel Mexico, Roy Cades, nabati na natin. Si Sharon Spy ba to? From Germany, good morning sa inyo. Kay Richard Belga, kay Bobog Skopol Vlog, dyan sa Macau. Ba, kagaling. Binabati natin. Si Faye Bayungan Alday, good morning. Si Irene Perez dyan sa Blayan Occidental, Mindoro. Binabati rin natin si Limosnero sa Bakahan. Ayan. Johnson Gomez, yung aking inaanak nga gwapo at matikas. Alright, at binabati din natin si Raul Pipito Casinilio. Good morning. Thank you for watching. Ma'am El at Daddy Ben Di Mayo, binabati natin. Ma'am Shinin Papsirek Dichoso, of course, si Ate Lily at Kuya Tony Coronado. Si Tita Roda Punto, binabati natin. No? At nag-message siya sa akin at ang sabi ay kailan uli mag-live sapagkat ang sabi niya ay marami siyang sinisiran. Mga 16 ang sinisiran niya. At salamat sa Diyos na kapag-live kaya binabati natin. Tita Roda, si Brother Joel, si Owel at si Ronel. Of course, Tito Ding, dito sa kanilang bahay, binabati natin. Binabati natin lahat ng mga viewers natin sa buong mundo, buong Pilipinas, at ang buong teritoryo ng South Central Luzon Conference mula sa Marinduque, sa Quezon, sa Batangas at dito sa Laguna. Mga minamahal, buong pusong pasasalamat sa inyong pagsuporta, pagsubaybay sa atin pong programa. Sa pangalan po ng ating programa, ang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry. Of course, kasama ko po may bahay si Ate Dana, sa nagpapatakbo ng ating live. Ito po yung abang lingkod kay Cristo Pastor Jumel Arsenala nagsasabi, ang patuloy na pagpapalat, pag-iingat ng Panginoon ang lagi nating maranasan at laging tatandaan, kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat.